Siyang dapat na humuhubog sa karakter ng kanilang anak. Ngunit paano na lang kung maaga silang naulila? Ganito ang naging buhay ni Luisito nang atakihin sa puso ang kanyang ina at pumanaw. Di nagtagal, iniwan naman sila ng kanilang ama upang sumama sa iba. Bunga nito, nalihis siya ng landas. Nahantong siya sa pagnanakaw para may maipangtustos sa pang-araw-araw. Gusto ko talaga mayroong magulang na magkakalinga sa amin. Kaso wala naman ako magagawa, wala talaga eh. Talagang sobrang hirap, halos wala kami makain. Namatakas ako sa school, hindi ako pumapasok. Napabayaan ko, tinatamad ako mag-aral. Kaya lagi ako natitigil. Hirap talaga yung buhay namin, kaya naisip ko na lang, pagtitinda ng dyaryo, mangubra ng karera, minsan nagparada yung driver. Napadaan kami. Siguro umihi lang siya o bibili lang. Alam namin may pera doon sa lalagyan niya. Dinudukot namin yun. Tapos tumatakbo na kami. Sa kagustuhang makapagtapos, nag-working student siya. Namamasukan siya bilang machine operator sa umaga, estudyante naman sa gabi. Nang tumungtong ng third year college, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil nabuntis niya ang kanyang nobya. Parang masaya ako, magiging ama na. On the other side, malungkot kasi wala naman akong trabaho. Ayun ang magiging worst na haharapin ko. Mahirap ka na, wala ka pang pinag-aralan. Naisip ko yun. Ano mangyayari sa buhay ko? Sa kalagayan ko, parang sa tingin ko, wala nga akong future. Basta lang, ganun lang. Usual, magmayroong anak, magbitrabaho, pakainin mo, ganun lang. Tila nagkaroon ng maayos na direksyon ang buhay ni Luisito nang maging ama. Upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya, nagtungo siya sa Kuwait upang magtrabaho bilang tagalinis sa hotel. Habang malayo sa pamilya, nakadama si Luisito ng labis na kakulangan sa kanyang buhay. Natagpuan niya ang kanyang hinahanap sa isang munting gawain ng mga OFW sa Kuwait. Ayun, nung punta ako ng Kuwait, na mayroong Bible study, malaki ako umaatin doon. Doon ko nakilala si Lord talaga. Yung mga dati kong mga ginagawa, hindi ko na ginagawa. Yung papamura ka, minsan naman hindi maganda yung ugali mo. Maraming nabago sa akin. Meron pala talagang, meron Diyos na buhay na magbabago ng iyong buhay, no? Magbabago ng iyong kaisipan. Meron palang Diyos na nagmamahal. Doon ko lang naramdaman, mayroong pag-asa pagka lumapit ka ng tunay sa ating Diyos na buhay. Matapos ang 3 buwan, umuwi na sa Pilipinas si Luisito at nanirahan sila sa Cavite. Bunga ng kanyang pagbabagong buhay, nagpasya si Luisito na igugol ang oras at panahon sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Halos lahat ng buhay ko, buong buhay ko, nasa doon na sa church eh. Mga Bible study, pupunta kami sa mga bahay-bahay. From morning to afternoon, doon ka sa church. At may mga gawain pang iba. Nagtatrabaho na ako sa Associated Drugs Medical Supply. Nag-resign ako as a medical representative. Nagtayo ako ng sariling company na medical supply. Doon nag-start ang paglago ng buhay ko. Ang dating problemado kung paano makakapag-provide sa pamilya, ngayon ay may sarili ng bahay, 4 na sasakyan, negosyo at warehouse ng medical supply. Nakapagtapos din ng pag-aaral ang kanyang 4 na anak. Patuloy din na nagpapagamit si Luisito sa gawain ng Panginoon kasama ang kanyang pamilya. Pag lumapit tayo sa Panginoon ng totohanan, meron siyang gagawin sa buhay niyo. Hindi kanya papabayaan. Alam po ninyo, ito pong bagong taon ay para pong blank page or blank sheet sa isang libro. Pero hindi po tayo ang nagsusulat, kundi ang Diyos na siyang author ng ating buhay. At kapag siya po ang nagsulat, ang kwento po ay puno ng pag-asa, tagumpay, at kaligtasan. Amen. So, Luisito's journey is not just about success in ministry or family. It's about the miracle of transformation. Nakita naman po natin yung pagbabago sa buhay ni Luisito. And that's what all things new really means. Hindi lang po bagong trabaho o bagong taon, kundi bagong puso at bagong pagkatao.
Wow, hindi natin talaga kailangang manatili sa mga sugat ng nakaraan sapagkat ang Diyos ang siyang may kapangyarihan na gawing testimony yung lahat ng ating mga pains and sorrows and suffering. Kung kaya niyang baguhin ang direksyon ng isang buhay na puno ng kahirapan at pagkakamali, kaya rin niyang baguhin ang buhay natin. Kaibigan, baka dala mo pa rin yung bigat ng 2025. Mga pagkakamali, sakit o takot. Pero ngayong unang araw ng 2026, may invitation sa atin si Jesus. Come to me and I will make you new. Kung nais mong maranasan ang tunay na pagbabago, kapatid, sabayan mo kami ni Alex sa isang simpleng panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, napag-alaman ko ngayong gabi na nasa iyo ang tunay na pag-asa, pagbabago at magandang kinabukasan. Naging makasalanan po akong tao. Marami po akong ginawang pagkakamali at kasalanan. At natakot po ako sa aking kinabukasan, maging anong mangyayari sa amin ng aming pamilya. Pero ngayong araw, napagtanto ko, Panginoon Diyos, na meron kaming pag-asa sa inyo. Ako po'y makasalanang tao, kung kaya inaamin ko po ito sa inyo ngayon at humihingi po ako ng inyong tawad. Linisin niyo po ako, Panginoong Diyos, sa lahat ng aking kasalanan at gawin mo po akong bagong tao, Panginoon. I am willing, I surrender, Jesus. I am willing for you to change me, to transform me. Baguhin mo ako, Panginoon Diyos. Gusto kong maging yung tao na talagang sinadya mong binuot, ginawa nung ako'y ipinanganak. At ito ay alam kong may magandang plano ka para sa amin. Kung kaya't marami pong salamat, Panginoong Diyos. Simula po sa araw na ito. Simula po sa taong ito, 2026. Kayo na po ang aking maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at tininig mo ang aming panalangin. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ngayong bagong taon, pwede mo nang iwan ang bigat ng nakaraan dahil si Jesus ay laging handang magbigay ng bagong simula. Tawagan mo lang ang CBN Asia Prayer Center, makikita mo ang numero sa inyong TV screen. May mga prayer center representatives na handang makinig at ipag-pray ka anumang oras. Kasama mo kaming naniniwala na ang Diyos ay gumagawa ng pagbabago sa ating buhay. Kung na-inspire ka sa kwento ni Luisito, marami pang testimonies ng pagbabago at tagumpay na maaari mo mapanood sa The 700 Club Asia YouTube channel. Mga totoong kwento ng mga taong binago ng Panginoon. Patunay na siya ang buhay at patuloy na kumikilos sa ating panahon. Para hindi ka mahuli sa mga kwento ng pananampalataya at inspirasyon, i-follow mo kami sa aming Facebook, Instagram, TikTok at X. I-share mo rin sa iyong pamilya at mga kaibigan para mas marami pang makaranas ng pag-ibig, kapayapaan at bagong buhay na nagmumula kay Kristo. At kung nais mong lumago pa sa iyong journey kasama ng Panginoon, bisitahin mo ang cbnasia.org o i-download ang Tanglaw app. Makakahanap ka rito ng mga reflections na makakatulong magbigay direksyon, lakas at pag-asa sa bawat araw. Libre po itong mada-download sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Sa aming pagbabalik, panoorin ang kwento ni Jenny tungkol sa traumang dinanas pagkatapos mamolestya sa murang edad. Paano kaya siya makakalaya sa kanyang mapait na nakaraan? Ang kabuuan ng kanyang kwento pagkatapos ng ilang sandali. Diyan lamang po kayo.
Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the Bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Nakaranas po ako ng pagmomolestya. Pumunta kami sa bahay ng kasambahay namin and then naiwan ako sa dalawa niyang anak. Meron po kasing sapa doon sa baba, pinaguhubad nila ako. Ganito ba yung love? Ipipilit yung ayaw mo pero dahil may care ka at love dun sa tao, ibibigay mo. Matindi ang idinulot na trauma kay Jenny ng kanyang pagkamolestya sa murang edad. Bunga nito, maaga siyang namulat sa konsepto ng makamundong pag-ibig. To cover up yung pain na naranasan ko noon, baka mapunan nitong love na hinahanap ko. Grade 6 pa lang ako, may ka-relationship na ako. Mula noon, papalit-palit na siya ng boyfriend. Higit ko mo lang hindi ko na mabilang yung naka-relationship ko at naka-feeling ko. Mostly po, ako po yung nag-i-initiate kasi I feel empty. Parang may kulang sa akin na hinahanap ko yung attention, kalinga, yung care for someone. Tutol ang kanyang ama sa pagpasok ni Jenny sa mga relasyon bilang isang Kristiyano. Sabi ng papa ko, huwag kang magmamadali kasi sa tamang panahon, ibibigay din yun ng Lord. Huwag nang papasok muna sa isang relasyon kasi hindi pa fully develop yung decision making. Subalit, tuluyang naging mapusok si Jenny sa pag-ibig lalo na sa kanyang naging karelasyon noong siya ay nasa high school pa lang. May mga nagagawa kami na hindi dapat. Aware ako na mali yun because of the emotion na trigger yung ganito ba yung love to the point na I almost give in my purity to him. Pero natapos din ang kanilang relasyon at sa paulit-ulit na pagkawasak ng kanyang puso mula sa mga failed relationship, naging mababa ang pagtingin ni Jenny sa sarili. Okay na lang sa akin na masaktan ako. Basta merong magpuna nung emptiness sa heart ko. Sige, okay lang kahit panandalian na lang. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang makakilala siya sa Panginoon nang maimbitahan siya sa isa pang Christian church. Yung nakilala ko si Lord that time, sukong-suko na ako sa love. Napapagod na akong masaktan. Why not itry ko naman this time kay Lord? Doon ako na-catch ni Lord sa broken season ko. Mas lumalim ang pananalig niya sa Diyos at naging active sa Bible studies at church ministries sa loob ng 6 na taon. Subalit, unti-unti siyang nanghina sa kanyang spiritual life nang dumaan sa panibagong pagsubok. Muling umibig si Jenny sa isang lalaking nakilala niya sa dating app. Pero batid niyang hindi siya ang the one na nilaan ng Diyos sa kanya. Mas grabe yung conviction ng Lord sa heart ko na, hindi na, hindi ka pa ready. Si Eve nga binigay ni Lord kay Adam nung prepared na tong man na to. So, narealize ko doon na bakit ako lagi pursue sa guy? So, gumising ka. Anak ka ng Lord. You are worth to pursue, worth it kang mahalin. Habang isang kanta naman mula sa River Worship ang napakinggan ni Jenny na tumatak sa kanyang puso. Ang Pansumandali by Shekinah Graham. Sa susunod, di nahahayaan pa
na sumunod sa kabig ng damdamin na hindi rin pala magtatagal. Doon po ako nahook sa lyrics na yun kasi all throughout sa relationship ko, laging pinapairal ko po emosyon. Maling direksyon talaga yung napupuntahan, pero pag binigay mo siya kay Lord, mas maganda yung mangyayari sa life mo. Yung song na yun, parang it makes me feel na may nag-a-advise sa'yo. Naalala ko yung mga sinasabi ng papa ko. Tamang pakinggan yung magulang kasi napagdaanan na din nila to. Muling bumitaw si Jenny sa makamundong pag-ibig at kumapit muli sa Diyos na tanging nagmamay-ari ng kanyang puso. Meron nag-feel nung emptiness sa heart ko na si Lord lang pala yung makakapag-fulfill nung love na yun. Itong song na to nagpa-realize sa akin na di pa sumandali ang pag-ibig kapag si Lord ang naglaan nito sa'yo. May status, happily single. Masaya ako sa relationship ko with the Lord ngayon. Well, karamihan ng mga teenage suicide at saka self-harm due to brokenness. No? Yung mga first love, yan na, napakahirap. Yung first love, mahirap ma-overcome yan. Diba? So, yung you feel empty. At mahirap gamutin yun kasi it's inward. Hindi mo kasi alam eh. Diba? So, kailangan talaga dyan it's like a cup. If it's empty, ang sagot dyan hindi yung alasin yung yung cup eh. Punuin mo yung cup. Akaso, ang pinupuno nila iba. Yung substitute nila, addiction, or whatever it is. Yung relationship. Iba, fraternity, o ano. Diba? Lalo na nga yung mga iba, alam nila this is a wrong relationship. At sila sinasaktan. Diba? Pero sabi nila, mabait naman siya tsaka walang mag-aalaga sa kanya Tsaka akala mo minamahal ka. Yes. Di ba? Or siya lang ang pwedeng magmahal sa akin. Yes. Pero it's a lie. It's a lie of the enemy. It's a lie of the enemy. Yeah. Kapag hinahanap mo ang satisfaction sa life, it's not even money. Kasi pag nabili mo na lahat ng gusto mo, masasawaan mo naman pag nakuha mo na. Si Jesus lang ang sabi ng Bible. He is the way, the truth, and the life. And He is the one who fills us because there's a vacuum in our hearts. Na kapag wala si Lord dyan, talagang mararamdaman mo. Pero kapag si Lord ang hinanap mo, it's a complete and satisfying love. Yung bang sinasabing, hindi ka na ulit mauuhaw sapagkat mabubusog ka at mapapawi ang iyong uhaw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga nanonood sa amin sa sandaling ito. Alam ko, Panginoon, na maraming mga broken-hearted ang makaka-relate sa nangyari kay Jenny. At ganoon din, Panginoon, sa mga loveless relationship na ayaw nilang bumitaw kasi yun lang ang nagbigay sa kanila ng atensyon. So, it leads to more pain, more rejection. Father God, in the name of Jesus, I pray for release. I pray, Lord God, na kayo po ang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan. Lord, when to break off on any abusive relationship. At Lord, sa mga tao naman na nag-iisip na iniwanan sila at nag-iisa sila at wala na magmamahal sa kanila, I rebuke the strongholds in their minds. In the name of Jesus, I declare freedom from the Holy Spirit. And sa mga tao na naghahanap ng tunay na pag-ibig, Lord, I pray, hallelujah, Lord God, na i-lead niyo po sila sa daang matuwid, sa daan ng katotohanan, at ikaw po yun. I pray for many youths right now na naliligaw, Panginoon, ng landas. I pray that you would lead them and guide them to your feet, Lord God, na makilala ka nila. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, ang aming tanging pag-asa. Ikaw ang makakabuo sa mga nasirang bahagi, Panginoon, ng aming mga pangarap at ang aming mga puso na nasugat o nadurog, Lord God. You can make it whole in Jesus' name. Amen. Amen. Yes, paring Alex, no, maraming nanonood ngayon na nalulong sa pornography,
na feeling mo yun lamang ang form of enjoyment and release mo. And yet, it is actually ruining not just your mind and your heart, but your actions and even your relationships are being ruined. Some of them are no longer satisfied with their intimate life with their spouse because of what they have been watching. In the name of Jesus, we rebuke the enemy that is trying to mess with your mind in Jesus' name. Even yung mga pinapasok nyo sa inyong mga mata, yung inyong mga pinapanood, nakakasira po ng inyong pag-iisip yan at inyong nararamdaman. So in Jesus' name, we rebuke the spirit of pornography and wrong sexuality in the name of Jesus. Kapatid, maging malaya ka, ilagay mo sa iyong isip at iyong puso si Jesus. Siya ang magpapalaya sa iyo. Ang tunay na pag-ibig at tunay na atensyon at pagmamahal ay makukuha mo lamang kay Jesucristo, hindi sa mga peking na papanood mo, in the name of Jesus. Amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Sa buhay, hindi lahat ay kontrolado natin. Kaya kailangan ng sandigang hindi magigiba. That's the gift of Jesus. Siya ang magandang balita. Lagi mong kasama ang kaligtasan at salita ng Diyos na di mabibigo. Ang pinagmumulan ng kapayapaan. Matatanggap mo itong special scroll kapag nag-donate ka ng 10,000 pesos sa CBN Asia. I-display and be reminded of the gift of Jesus. Matatanggap mo rin ang nag-uumapaw ng mga eksklusibong regalo na tutulong sa iyo sa journey mo. Donate now and be a CBN Asia partner today. Wala po talagang ni isang gamit na naisalba. Kung ano pong suot naming damit nung umalis kami, yun lang po ang naiuwi din po namin dito pagkatapos po ng baha. Lugmok po, kumbaga, hindi namin alam kung paano magsisimula uli sa gantong pagsubok na binigay sa amin. Yung takot talaga na andyan na dahil syempre di natin alam. Baka lalo na may anak ako, may sanggol. Takot na baka magkasakit, gutom. Mahigit 700 residente ang inilikas ng pamahalaan ng Antipolo City sa paghagupit ng bagyong Enteng dito sa Pilipinas. May mga ilan ang mabilis na nakabalik sa kanilang mga tahanan, pero may mga ilan din na tumagal pa sa mga evacuation centers. Katulad ni Cheryl, nakakapanganak pa lamang ay nanatili sa evacuation site ng ilang araw pa nang nakilala ng Operation Blessing. Ayon sa kanya, may bagyo man o wala, malakas lamang ang ulan, palaging tumataas ang tubig sa kanila sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Gusto ko na umalis. Yung parang minsan madadala ka na dahil yung mga gagawin, tapos mag-back to zero. No choice talaga kami, wala kami ibang pwedeng puntahan. Ang 32 anyos naman na si Rebecca, natangay ng rumaragas ang tubig ang kanilang bahay sa karatig barangay ng San Isidro sa Antipolo City. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya dahil ligtas ang kanyang 6 na anak at ang kanyang asawa. Takot na takot po talaga. Ang iniisip lang po namin may safety po namin yung 6 naming anak. Yung impact nga po ng tubig ipapunta sa amin, buti nahawakan po yung 2. Kundi po, naano din po yung 2 kong anak. Then, huling-huli po ako nakuha ng kumpare ko na hanggang dibdib na po yung tubig nun. Tinangay rin ng baha ang mga gadgets na nire-repair ng asawa niyang si Mark Hero. Dahil dito, malaki ang nawala sa kanilang pinagkakakitaan. Hindi pa man tuluyang nakalayo ang bagyong Enteng sa Pilipinas. Agad na rumesponde ang Operation Blessing para magbigay ng paunang tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo, katulad nila Cheryl at Rebecca.
sa pamamagitan ng One Step Ahead campaign ng Operation Blessing at sa pakikipagtulungan ng Shining Light Foundation, namigay tayo ng food packs na tatagal ng nasa 2 linggo. Namigay rin tayo ng mga kumot at banig na mahalaga, lalo na sa mga nawalan ng mga gamit katulad ni Rebecca. Sa isang araw pa lang na goods na ibibigay niyo sa amin, sobrang blessed na yun. O, kumusta naman? Yun, ilang araw na pang-consume na namin. Sobrang saya po kasi kahit papaano, hindi pa rin po nila kami nakalimutan sa gantong sakuna na nangyari sa amin. May mga taong mabubuti ang puso na binigyan kami ng blessings, pangkain namin, at saka mahihigaan na rin po namin. Kapag dumadaan ang bagyo, hindi lang bahay ang nasisira, pati puso at pag-asa ng mga tao. Tulad ni Cheryl at Rebecca, parehong hinarap nila ang matinding takot at kawalan. Pero sa gitna ng unos, nakita nila na God moved through Operation Blessing. Ang mga food packs, kumot at banig ay naging sagot sa kanilang panalangin. Kahit natapos ang bagyo, may bagong simula na ibinigay sa kanila ang Panginoon. Hindi man agad may balik ang nawala. Nakatanggap sila sa Diyos ng lakas at pag-asa para muling bumangon. Cheryl and Rebecca experienced firsthand na hindi sila nakalimutan, na may Diyos na nagmamahal at may komunidad na handang tumulong sa kanila. At kung nais mo ring maging daluyan ng pag-asa, pwede kang mag-partner sa CBN Asia. Bahagi ng iyong tulong ay magagamit ng Operation Blessing para sa mas marami pang pamilyang gaya ni Cheryl at Rebecca ang makakaranas ng ginhawa matapos ang sakuna. Call the numbers on your screen, scan the CBN Asia QR code, or visit cbnasia.org/give para malaman kung paano ka makakatulong. Sama-sama nating ipakita na sa Panginoon, kahit matapos ang kalamidad, may naghihintay na bagong simula. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Mula kay Dorothea Riz Azur, yes, I'm physically and emotionally tired. Please, Jesus, help me. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po, Panginoon, doon sa request, Lord God, na ipag-pray siya para mawala ang kanyang kapaguran. Salamat, Lord God, sa iyong pangako na doon sa mga napapagod, Lord God, ang inihiling mo lamang, Panginoon, ay papasukin ka sa kanilang buhay at hingin ang iyong pagpapalat, kalakasan at ipagkakalob mo ito, Panginoon. Even right now, I declare, Father God, rest for those who are physically tired, even for those who are emotionally drained, Lord, from facing the struggles every day, maging sa workplace, sa married life, Lord, at maging sa mga relationship. Yung mga conflict, Panginoon, na nagkukos, Panginoon, ng resentment, ng anger, ng indifference, Lord God, apathy, lahat na, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, I declare peace. The peace which passes all human understanding be upon them right now. And I pray, Lord God, those na nakakaranas ng mga mental torment sa kanila pong mga dinaranas, Panginoon, mga problema, Panginoon, na nagkukos ng mental anguish, Lord God, confusion, Father God, panic even, in the name of Jesus. I declare, Father God, that there would be release, there would be freedom, Lord God, there would be peace and joy in the name of Jesus. I declare that no weapon formed against you shall prosper, and anybody who rises up in judgment against you shall be condemned. In the name of Jesus, I declare calmness. I declare the fruits of the Holy Spirit be upon you. And I declare the shalom, peace which passes all human understanding, be yours. Amen. Amen. Let's claim God's promise in Isaiah 43 verse 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?
I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Napakagandang pangako. Nasa Panginoon may daan sa gitna ng kawalan. May buhay sa gitna ng tuyong lugar. Truly, all things are made new in Christ. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang The 700 Club Asia ng walang paid commercials dahil sa suporta nyo sa CBN Asia. We encourage you to send us a monthly donation. Just scan the GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donation, like a bank transfer or credit card. God bless you all and a hope-filled 2026 from all of us here at the 700 Club Asia. Shalom, shalom. God bless you more. Dating katulong, ngayon bisor na. Isang lalaki ang nakabangga at nakapatay, pero nakatagpo ng kapatawaran at bagong direksyon. The right choice! Dito lang sa The 700 Club Asia. Biyernes alas 12 ng gabi sa GMA.